Advantages at disadvantages ng mga prefabricated house. Hey guys, welcome to Konkretong Kaalaman. Civil Engineering Simplified para sa lahat. Kung may bahay na pwedeng i-assemble na parang Lego, mabilis, malinis, at pwedeng matapos in a few days, kukunin mo ba? O baka isipin mo, delikado yan at baka bahay-bahayan lang ang tibay. Pag-uusapan natin ngayon, prefabricated houses. Sulit ba o sakit sa ulo? Ano ba ang prefabricated houses? Paano ito ginagawa? At ano ang tunay na advantages at disadvantages? Himayin natin ng malinaw sa praktikal na kaalaman. Ang prefabricated house o prefab ay bahay na ang major parts ay ginagawa muna sa factory, tapos dinadala sa site para i-assemble. Parang bumili ka ng cabinet na naka-flat pack, hindi mo siya ginagawa mula sa kahoy, ini-assemble mo na lang. Common prefab house components: wall panels, floor panels, roof sections, structural frames. Hindi ibig sabihin prefab mahina. Ang ibig sabihin lang, factory-made muna bago site assembly. Mga uri ng prefab: modular homes. Ang mga bahagi ay binuo sa pabrika at kinakabit sa lokasyon. Panelized homes. Ang mga dingding ay ginagawa sa pabrika at tinitipon sa site. Shipping container homes. Paggamit ng mga lumang container na ginagawang bahay. Akala ng iba, prefab, temporary. Hindi po palagi. May prefab na pang emergency shelter, pero meron ding long-term residential. Ang prefab houses ay nagiging popular dahil sa kanilang pagiging moderno, eco-friendly, at matibay, lalo na sa mga gustong makatipid sa oras at pera. Mga pangunahing katangian at benepisyo ng prefabricated house. Mas mabilis ang construction. Pinakamalaking advantage, bilis. Habang ginagawa sa factory ang panels, pwedeng ginagawa na rin ang foundation sa site. Sabay ang trabaho. Traditional house, buwan. Prefab, pwedeng weeks, minsan days. Mas kontrolado ang quality. Factory environment, controlled. Ginagawa sa pabrika, kaya hindi apektado ng panahon habang ginagawa. Mas consistent din ang sukat at fit. Hindi tulad sa traditional construction na nauulanan at naiinitan ang hollow blocks. Minamadali dahil pauwi na ang mga workers. Nababasa ang mga bakal. Mas kaunting construction waste. Mas konti ang tapon na materyales dahil pre-cut na. Hindi katulad sa site na may sobrang kahoy, bakal, at halo-halong debris. Pwedeng relocatable. May prefab systems na pwedeng i-disassemble at ilipat. Useful sa remote areas,
mining sites, temporary housing, disaster response. Bagamat maraming bentahe ang prefab houses, mayroon din itong mga disadvantages na dapat nating isaalang-alang. Hindi lahat ng lugar madaling pasukan ng prefab modules. Kung makitid ang daan o liblib ang lugar, mahirap ipasok ang malalaking panels o bahagi. Minsan, kailangan pa ng crane, dagdag gastos. Maaari ring maging mahal ang gastos sa pagbiyahe. Prefab means modular sizes. Hindi siya ganun ka-flexible sa kakaibang design. Dahil gawa na ang mga disenyo sa pabrika, standardized, madalas ay may limitasyon sa pagbabago ng layout o disenyo kumpara sa tradisyonal na bahay. Kung gusto mo ng sobrang customs na hugis, mas madali pa rin ang traditional build. Sa prefab, critical ang connections, bolts, welds, joints. Kung mali ang installation, pwedeng magkaroon ng leaks, vibration, structural weakness. Hindi pwede na yan mindset. Akala ng marami, prefab, automatic mas mura. Hindi palagi. Depende sa shipping distance, crane rental, foundation type, supplier quality. Kadalasan, kailangang bayaran agad ng buo o sa mas maikling installment period ang prefab house bago ito itayo. Hindi katulad ng traditional na housing loan na mas mahaba ang terms. Hindi lahat ng bangko sa Pilipinas ay pamilyar o tumatanggap ng prefab houses para sa housing loan o mortgage. Ikaw pa rin ang mag-aasikaso ng pagpapatag ng lupa, pagpapakabit ng kuryente, tubig at septic tank na maaaring magdagdag sa iyong budget. Sa kasalukuyan, mas mababa ang halaga ng prefab house sa market kung ibebenta ito muli kumpara sa bahay na gawa sa simento at bakal. Ang ilang murang prefab materials tulad ng sandwich panels ay maaaring hindi kasing tibay ng hollow blocks laban sa napakalakas na bagyo kung hindi ito maayos na naka-anchor o na-maintain. Bilang civil engineer, ito ang masasabi ko. Prefab is good kung tama ang supplier, tama ang design, at tama ang installation. Hindi ito magic solution. Hindi rin ito scam by default. Checklist ko lagi. May structural design ba? May load computation ba? May foundation plan ba? May certified materials ba? May trained installer ba? Kung wala, kahit prefab o traditional, delikado pa rin. Quick recap. Prefab houses, mas mabilis, mas controlled ang quality, mas malinis ang site, pwedeng relocatable. Pero, may transport limits, may design limits, critical ang connections, hindi laging mas mura, kailangan ng buong bayad, hirap sa pag-loan sa bangko,
issue sa lupa at utilities, mas mababa ang resale value, issue sa durability at maintenance. Bottom line, hindi tanong kung prefab o traditional. Ang tanong, maayos ba ang engineering at execution? Thank you for watching. Like, share, and subscribe sa konkretong kaalaman. Solid ang karunungan. Kung may plano kang magpagawa ng bahay, prefab man o traditional, tandaan, ang matibay na bahay nagsisimula sa tamang kaalaman.